Mga ka-hoops, may malaking galaw sa PBA ngayon na pwedeng magbago ng takbo ng conference. Isipin mo ito, ang San Miguel Beermen, isa sa pinaka-dominanteng team sa liga, biglang naghahanap ng bagong big guard. Habang ang Magnolia, pagkatapos ng 3 sunod na talo, pinauwi ang kanilang import at nagdala ng bagong veteran big man. Pero ang tanong, sino ang target talaga ng San Miguel? At makakapagligtas ba ang bagong import ng Magnolia sa kanilang winless start? Pag-usapan natin lahat ng detalye ngayon, at kung mahilig ka sa PBA analysis, trade rumors, at basketball stories na diretso at walang paligoy-ligoy, make sure na mag-subscribe ka sa channel at i-like ang video na ito para mas marami pa tayong ganitong usapan. May isang malinaw na problema ang San Miguel ngayon, height sa guard position. Ayaw na raw ng Beermen na mag-stock ng mga maliliit na guards. Meron na silang Wami Chongson, 5'10", Chris Rosales, 5'11". Kaya ngayon, specific ang hinahanap ng SMB, isang big guard na nasa 6'2 hanggang 6'4, hindi lang basta guard. Yung kayang mag-score, mag-create, at makipagsabayan sa physical play ng PBA. At dito pumapasok ang 3 pangalan na pinag-uusapan ngayon. Unang option ng San Miguel, Jerick Ahanmisi, hindi siya ang pinakamalaki sa listahan. Nasa 6'1 lang ang height niya, pero kung pag-uusapan ng performance ngayon, ibang usapan na yon. Sa kasalukuyan, nag-average si Jerick ng 20 points per game. At ayon sa PBA.ph stats noong March 2026, kasama dito ang kanyang 26 na point explosion laban sa Titan Ultra. Isang laro na talagang tinambakan nila ang kalaban. At kung titignan ang kanyang shooting numbers, 61% sa 2-point field goal, 30% sa 3-point range, 60% sa free throws. Ibig sabihin, efficient scorer siya. Kung ikukumpara mo pa sa current guard ng San Miguel na si Wami Chongson, na nag-average lang ng 5.4 points per game sa loob ng 17 minutes playing time, mapapaisip ka talaga. Sino ba ang mas magandang option? Isang role player, o isang 20-point scorer? Pangalawang option, Maverick Ahanmisi, mas malaki at mas matangkad siya kumpara kay Jerick. Pero interesting ang nangyayari sa kanilang performance. Simula nang maging teammate sila sa iisang bubong, mas naging komportable ang laro ni Jerick habang si Maverick. Medyo bumaba ang production, sa ngayon ang averages niya ay 7 points per game, 21 minutes playing time, mababa ang shooting percentages. Pero 70% sa free throw line. Sa madaling salita, may size siya, may experience. Pero kung one-on-one production ang usapan, Jerick ang lumalamang. Bonus na lang talaga kay Maverick ang kanyang long-range shooting. Pero sa hustle, masipag din si Jerick. Sa laban sa Titan Ultra, nakakuha pa siya ng 7 rebounds. Ngayon, ito ang pangalan na pinakamainit na pinag-uusapan, Joshua Monson. Sa 3 options, siya ang pinakamalapit na target ng San Miguel. At kung pag-uusapan ng prototype ng SMB Big Guard, sakto siya, height niya, 6'4", may mahabang reach. At kung mapapansin mo, ganyan din ang style ng mga guards ng San Miguel tulad ni CJ Perez. Explosive, versatile, at kayang gumawa ng sariling tira. Hindi rin basta-basta ang stats ni Monson, nag-average siya ng 21 points per game, kasama dito ang 29 na point performance niya laban mismo sa San Miguel. Shooting efficiency, maganda rin, 43% sa 3-point range, 55% sa 2-point field goal balance, efficient, at kaya niyang maglaro sa iba't ibang sitwasyon. Footwork niya, maganda, ball handling, solid, at sa hustle, makikita mong versatile guard talaga siya. Pero hindi rin perpekto ang lahat. Noong nakaraang taon sa Titan Ultra, balita na balak siyang i-trade. Ang dahilan, bad decision making sa crucial moments. Sa madaling salita, kapag endgame na, minsan nagpapanik. Pero may mga fans din na nagsasabing, hindi si Monson ang problema, kundi ang management ng Titan Ultra, dahil sa mga questionable trades na ginawa nila. Ngayon ang malaking tanong, kung pagsasamahin mo ang CJ Perez at Joshua Monson sa backcourt, ano ang mangyayari? May mga nagsasabing panggilas level ang roster ng SMB kapag nangyari yon. Pero may iba ring nagsasabi na baka magbanggaan ang kanilang playing style. Pareho kasi silang ball-dominant, aggressive scorer, one-on-one creators, at kapag walang chemistry, pwedeng maging problema yon. Pero kung mag-click, napakadelikado ng San Miguel. Habang abala ang San Miguel sa paghahanap ng big guard, eto ang Magnolia may problema. Ang pinakadramatic na pagbabago ngayon sa PBA, galing sa Magnolia Hotshots. Pagkatapos ng 3 sunod na talo, pinauwi nila ang kanilang import na si Nuni Omo. Nakakagulat ito dahil kilala si Omo bilang high-scoring import. Pero ayon kay Coach L.A. Tenorio, hindi raw import ang problema ng team. Pero kahit ganoon, nagdesisyon pa rin ang management na gumawa ng pagbabago. Ang bagong import ng Magnolia ngayon ay si Clint Chapman. Isang 6'10 veteran big man, at kung pag-uusapan ang kanyang playing style,
Ibang klaseng presence ito sa loob, mga katangian niya. Malakas sa inside scoring, kayang dumakdak kapag may space. May 3-point shooting bilang stretch big, malakas sa rebounding. At higit sa lahat, mas kaya niyang protektahan ng paint kumpara kay Omo. Ito mismo ang kulang ng Magnolia, interior defense. May isa pang mahalagang bagay na dala ni Chapman, experience. Sa edad na 37 years old, isa siya sa pinakamatandang import sa conference. Oo, medyo bumaba na ang athleticism, pero ang kapalit, basketball IQ, at sa dami ng liga na nilaruan niya sa abroad, lalo na sa Europe, malaki ang maitutulong niya sa leadership ng team. Ngayon, ito na ang ikatlong import ng Magnolia sa conference. Ibig sabihin, desperado na silang mahanap ang tamang fit. Pero sa PBA, hindi lang talent ang mahalaga, fit sa sistema ng team ang pinaka-importante. Kaya hindi pa rin natin masasabi kung sino talaga ang mas magandang import. Si Nuni Omoba o si Clint Chapman, ang sigurado lang. Malaki ang inaasahan ng Magnolia fans sa pagbabagong ito. Ngayon mga ka-hopes, gusto kong marinig ang opinyon ninyo. Bagay ba si Joshua Monson sa San Miguel? Sino ang mas magandang option para sa SMB Jerick, Maverick o Monson? At mababago ba ni Clint Chapman ang kapalaran ng Magnolia? Ay comment ninyo ang sagot ninyo sa baba dahil gusto kong mabasa ang inyong mga analysis. At kung nag-enjoy kayo sa ganitong PBA breakdown, trade rumors, at basketball discussions, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment ng inyong take at mag-subscribe sa channel dahil dito sa channel na ito, basketball stories never stop. This is Ray's Hopes Universe at magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.